guys! Welcome back to my channel. And as you can see, nandito ako ngayon sa labas kasi nag-drive-thru lang ako. Today is actually my week 2 ng aking pag-apply. At from last week actually, last time nasabi ko na may isa pa akong interview, right? Pero actually, ang natira ko pang interview pala last week ay 2. So at 3 AM nung Friday, nagkaroon ako ng second interview sa HRBP. So, ngayon, this week, is naghihintay ako ng feedback dun sa isa pang natira. Wait lang, kukunin ko lang yung food ko. Kasi nag-drive-thru ako dito. Check ako na lang later. Yes. Thank you. I bought salted. Hindi naman. Yun yan. Ayun, okay. So, ayun na nga. So, basically, sa first week ko ng paghahanap ng trabaho, 4 yung na-applyan ko at 4 yung na-interviewan ko. So, 2, actually 3, nakatanggap. Wait. So, ayun na nga ang sinasabi ko. Nakatanggap ako ng feedback already dun sa 3, which is positive siya. So, yung isa doon, it was panel interview. And I'm so happy kasi positive yun siya. Ano ko lang doon is, ang shift ay 4 AM. Hybrid siya, which is 3 days on-site. And then, 2 days work from home. And kapag nagkaroon ng offer, my plan is makikipag-negotiate ako kung pwede nilang i-slide to 6 AM. And originally, ang shift talaga nun is panggabi, like from 10 PM Philippine time. Binalikan nila ako at nabago nga yung shift. Tapos, naging 4 AM siya. So, nasa isip ko na lang, na saka na lang ako makikipag-negotiate doon sa schedule kapag meron na akong offer. So, it would be easier for me na makipag-usap. Competitor yun ng Korean company ko. Well, not necessarily competitor. Kasi sa US yung si ate talaga the best. Actually, sure kung meron pang final interview or another set of interview. Kasi, 2 na yung nakausap ko. At yung isa din is yung TA manager ko saan ako magre-report directly. And then yung isa din is yung director. Sana final interview na yung ginawa ko last week. Sabi kasi ni Jermer, nung recruiter na nakausap ko last week is magsisik din siya ng feedback kung magkakaroon pa ng another round ng interview. At by the way, nag-apply din dyan si Josie. So pareho kami ng feedback. Parehong positive. Kaya I'm so happy. Sabi ko, magiging priority ko siya kapag ang dalaw ni Josie yung magkakasama ulit sa work. Yung pangalawa ko naman pinag-interviewhan, positive din siya. What I like about this job is hindi na siya more on staffing ng agency type. Ito ay in-house talaga. Mas gusto ko kasi talaga magtrabaho sa in-house compared sa mga RPO, mga staffing agency. Kasi iba yung work environment. Mas fast-paced. Though, fast-paced din naman yun sa in-house. Pero iba yung klase ng ibang level ng fast-paced ng organization. Ganun. And what I like about, bukod sa in-house siya is magkakaroon din ako ng mga, parang attend din ako ng mga events to hire people. Like yung na-experience ko before, yung mga career fairs, ganyan. Tapos, mag-onboarding din ako. Ang problem ko lang dito is ito ay 100% on-site at ito ay sa BGC. So, hindi ko rin sure kung meron pa bang final interview pero nag-follow up din kasi ako last week ng Friday na it was also holiday sa Indonesia kasi yung recruiter na nakausap ko dun is based sa Indonesia. Pangatlo naman, so okay na ako sa second interview. I received an amazing feedback as well. Kaya lang tomorrow actually is yung final interview and it's a face-to-face interview and it is in Pasig. So, ang problem ko naman doon, okay siya in terms of schedule. I love it kasi in-house din siya. So, ako na lang i-share mga companies na doon kapag ka-final na. So, ang ko lang dito, ang hesitation ko lang is baka hindi yung expected budget na gusto ko sana is parang beyond na kasi ako dun sa
budget na para dun sa role na yon. So, titignan ko pa din. Pero ang work na to is, again, ang gusto ko is in-house. Pangalawa is hybrid siya. 3 days on-site, 2 days work from home. Better na din kasi siguro it's easier for me to travel dahil nga may sasakyan ako. Pero ang hesitation ko lang is tomorrow kapag ka nag-face-to-face interview. Sa EDSA kasi ako dadaan. Never ever pa ako nakapag-drive sa EDSA. Tapos, tomorrow, sabi niya is 9:30 AM. Ini-schedule niya ako. So, chinecheck ko kung pwede ba na gawin na lang na 11 AM para alam mo iwas traffic and so on. So, it's better for me na mag-travel. Yun, gusto ko din siyang company kasi in-house nga siya. Tapos, hybrid. Ang challenge ko lang dito, at sinare din naman to sa akin, is ako lang mag-work mag-isa na Pinay sa team because siya ay most ng recruiters ay based sa Malaysia, like 8 sourcers I guess nasa Malaysia at ako lang may iwan ng isa. Syempre masarap para na nag-work from home na lang sana ako, 'di ba? Kung ako lang pala mag-isa dito sa Philippines. But let's see kung ano pa yung mga possibilities na pwede kong maitanong once na nagkaroon ako ng offer. Kasi ngayon, I cannot ask for more information or demand something kung, alam mo yun, hindi pa naman ako sure na makakapasok pa. Tapos yung isa, ang gabi siya. So, yun yung isa na hinihintay ko ng feedback na ginawan ko nung Friday. So, yun, naghihintay lang ako ng feedback kung panel interview and I guess ang masasabi ko lang, yung dalawang nag-interview sa akin ay galing din dun sa yung sa first company ko sa recruitment. So, may idea sila how I work, kung paano mag-work ang mga tao doon. Kasi dun sa first recruitment na pinagpasukan ko, they're trained well, the recruiters, the sourcers. Kaya masasabi ko rin naman na talagang for sure naiintindihan nila. At yun lang. In terms naman dun sa current company ko, dito nga sa company na chururot, basta ganyan. Sa current company ko, unfortunately, wala na akong access sa email. Wala na akong access sa email ko. So, nagsabi na rin ako sa mga candidate ko sa WhatsApp na I no longer have access to my company email. But I hope that in the future, we will still work together. At ang sabi ko din, let's keep in touch. Yun. So, nung nakaraan, parang namumroblema ako kasi wala naman akong personal laptop. At dahil wala akong personal laptop, sabi ko, wala akong way to apply. Only my phone. Pero syempre, kapag may mga interview, ganyan, maganda sana kung naka-laptop. And ang bali-balita is, punta sa amin yung laptop. Wait lang, may papakita ko sa ito yung may mga pusa sa bahay. Ginawa niyong tambayan ng bahay. At dito ko na nga muna tatapusin ang part na ito because mahaba-haba na rin siya. So, gagawin ko na lang ng part 2 itong week 2 ng aking paghahanap ng trabaho. At naghihintay din ako ng availability tomorrow kung may schedule ba ako sa final interview ng 11 AM. So, please pray for me. Pero syempre, i-upload ko to kapag may trabaho na ako. But ganun pa man, see you again on my next vlog and thank you so much for watching this video. Bye!